Kapag sales, networking agad yan. Kapag sales, mambubudol ka. Kapag sales, nanloloko ka. Kapag nasa sales ka or mga salesperson, manipulation ginagawa mo. In this episode ng Master of Sales Podcast, guys, itatakel ko at babasagin ko sa inyo lahat ng mga pananaw na yan na sales is not manipulation. So kung doon sa episode 1, natutunan nyo kung ano ba talaga yung sales, ano yung essence niya, na nag-i-exist yung sales kasi merong problema yung tao. Dito naman guys, i-breakdown ko sa inyo kung bakit sales is not really manipulation. So kung i-anchor natin doon sa episode 1, so if hindi nyo pa napapanood, feel free to panoorin nyo yung episode 1. And if napanood nyo na, ito yung katuloy ng episode 1. Now, paano ko nasasabing sales is not manipulation? Alam niyo guys, yung funny thing about kasi sa internet ngayon, masyadong niro-romanticize ng mga tao yung psychology ng tao, dark psychology, kung ano-anong mga psychology na word. Pero ang funny thing about this is hindi alam ng mga tao yung ibig sabihin talaga or essence ng psychology na salita. Tapos ina-associate nila na yung psychology is merong dark psychology kasi para mag-manipulate ka ng tao. Now, to give you a clear context, totoo naman, merong tinatawag na dark psychology. Pero it's something na masyadong malalim at hindi masyadong ine-explain ng mga tao kasi masyadong ina-associate ng mga walang alam sa sales yung dark psychology na trick siya or tips siya. Let's say for example, ito, dark psychology. Kapag may kakausapin kang prospect, dapat ganito yung gagawin mo. Now, it's just a series of action. Para siyang bagay na nakuha nila sa sobrang lawak na topic tapos sinimplify nila. Pero most of the people don't even know kung saan nanggaling yun. So, kapag kunyari sinabi ng prospect mo ganito, tapos pag tinanong mo yung tao bakit yun sasabihin nila ito kasi yung psychological explanation. So, yung pinupunto ko dito guys, masyadong ino-overrate yung salitang psychology. And nakakatawa kasi yung mga tao, hindi naman talaga nila alam yung essence ng psychology. Kaya masyadong ina-associate yung psychology when it comes sa manipulation. Now, sa sobrang tagal ko na sa sales, sa sobrang nerdy ko when it comes sa psychology, guys, I can tell you, sales is just basically communication, psychology, and a little bit of economics. That's it. Maglilin ako muna dun sa psychology. Okay. Huwag niyong pakomplikaduhin. Kapag nagbebenta kayo or kapag kumakausap ka ng kliyente or prospect, it's basically you talking to a human. Tao. Ano ba yung tao? May kailangan, may gusto. That's basically it. Hindi mo kailangan i-manipulate, hindi mo kailangan i-hard sell or whatsoever. Ang point of view as a sales professional, someone na nag-guide, is to guide them. Meron akong gusto, tanungin mo sila, and if fit yung product mo or service mo, then you will move forward. That's basically yung sales. Walang masyadong fancy thing na mangyari, walang masyadong tricks, walang masyadong psychological shit na mangyayari na sobrang lalim. Kaya lang ginagawang psychological yung approach na sinasabi ng mga ibang tao kasi nagbebenta sila ng course about it. Pero the real deal or the real thing about sales is just basically you talking to a person. Hindi mo kailangan manloko, hindi mo kailangan magbigay ng flashy thing, hindi mo kailangan masyado mag-steer. Kaya lang siya nagiging manipulation. Kasi ito yung reason, guys. Okay? I-breakdown ko na sa inyo. Nagiging manipulative ang selling kasi ang tao merong emotion. Now, psychologically speaking, and this is the fact, ang tao, guys, is yung utak natin, may mga iba't ibang type ng chemical yan. So, itong may mga chemical, may dopamine, may serotonin, may kung ano-anong mga chemical yan na nag-i-stimulate ng fight or flight mode sa utak ng tao. Kapag ang in-spark ng tao, dopamine, ibig sabihin masaya siya. Kapag serotonin, paki-check na lang, it's something related sa stress. At saka cortisol, stress yung mga yan. Malungkot. Now, bakit ko sinasabi na dapat alam nyo tong mga yung mga chemicals na to? Okay. Kapag dopamine kasi guys, yung tao masaya. Okay. Now, lahat ng actions natin na may reward, ang nag-spike sa utak natin, dopamine. So,
Kapag kunwari nagtrabaho ka, binigyan ka ng sahod, kaya ka sumasaya, nag-i-spike, nagse-secrete ng dopamine yung utak natin kasi nagtrabaho ka, napagod ka, ta's may nakita kang pera, tapos yung utak mo mag-spray ng dopamine, sasaya ka. So, kung iisipin niyo ng malalim, yung utak ng tao, nagre-regulate siya ng emotion through chemicals. And ang mga sensory nerves natin, kung ano yung nakikita natin, nafi-feel, naaamoy, yun yung magiging sensory niya. Nagbibigay siya ng sense or idea na sa utak natin na, okay, ito yung mag-aano, ito yung nakikita ko, so mag-spike siya, depende sa nakita natin. Kaya siya nag-stimulate ng chemical. So, kunwari, yung bata tayo, na-associate yung pera kasi sa kinalakihan natin. Kapag nakita ka ng blue bills, green bills, or red bills, or whatsoever na pera, yung bata tayo, kapag sinasabi sa atin ng mga napo-program sa atin ng magulang natin or kinalakihan natin, kapag nakita mo yung blue bills, automatically, mag-i-secrete ng dopamine yan. Kasi yun na-associate natin yung pera into something good, which is, mapapasaya tayo. So, kung isipin nyo, emotions, sensory nerves, at saka association, it's this, magkakapatid yan. Kapag nakita ka ng tsinelas na tinaas ng mama mo, ma-associate mo na siya into something delikado. So yung utak mo magsi-secrete ng parang fight or flight na ng adrenaline, 'di ba? Yung naririnig yung adrenaline rush. Magsi-secrete yan ng adrenaline. Tapos fight or flight 'yan. So matatakot ka, yung katawan mo magtitigas, yung body mo, magpe-prepare ka, bibilis tibok ng puso mo, yung breathing pattern mo bibilis. So parang kakabahan ka, yun yung manifestation. Ganun ang tunay na psychology, guys. Now, kaya naging manipulation yung sales is yung mga tao na magagaling, like itong explain ko sa kanila, sa inyo ngayon, alam nila kung paano laruin yung chemicals na nagsisecrete sa utak mo. And that's basically manipulation. Kapag alam mo kung kailan mo kukulitin yung utak ng tao na parang papasayahin, papalungkutin, papakabahin, nagwa-wave kasi yung emotion ng tao. If you know how to wave emotion, you know how to manipulate a person. Ito yung sinasabi ng mga tao sa TikTok na push and pull method, na biglang masaya tapos biglang di ka magpaparamdam. That's basically it. And ginagawa nila to sa networking, ginagawa nila to sa mga hype, kapag nag-hype ng produkto, especially networking, guys. Yun lagi kong ina-anchor kasi sa networking, literal, bubombahin kayo ng nila, ng parang hype, parang ipine-present nila, ito na yung future mo, ito yung pera makukuha mo, papalakpak sila, sisigaw sila. So parang parang yung experience mo doon, talagang minumove yung emotion mo. So minumove yung emotion mo, sobrang saya, parang abot mo na talaga yung pera, milyonaryo ka na. So ang taas, dopamine. Shit, ito na to. Then after nun, tatagain ka nila ng price. Sasabihin nila, 50,000 pesos to para makapasok ka sa package. So ang mangyari sa'yo, matatakot ka. Kasi isipin mo, shit, wala akong pera. So may fear na element doon. After that, sobrang taas ang energy mo, sobrang taas ang emotion mo, biglang bababa kasi mahal yung package nila. Then bigla ka nilang da-downsellan. Pag dinownsell ka nila, sabi nila, from 50,000, 10,000 pesos na lang or 5,000 pesos na lang yung babayaran yung investment para maka-join kayo dito sa networking namin. So, anong nangyayari? Yung utak mo, nagsasway yung emotion. And that's, my friend, is how sales manipulation work. Kaya, kung sinasabi sa inyo, doon sa community, if hindi ka pa naka-join, feel free to join my community, link down below, is, yun ituturo ko sa inyo sa closing. If you know how to move yung emotion sa mga tao, that's basically manipulation. But, may proper use case yan. Kapag ginamit mo ng mali, it's called manipulation. Pero kapag ginamit mo ng tama, you're doing sales the right thing. Kaya yung mga tao na magagaling sa sales and aware dito sa psychology ng sales, definitely alam nilang gamitin to ng tama at saka magaling sila mag-close ng deal. Now, habang gumagaling at lumalalim yung knowledge mo sa sales, nagiging in-tuned na yan sa communication mo. Just to give you an example, every time na kumakausap ako ng tao, I already know how to manage yung conversation kasi kapag skilled ka na sa sales, you already know yung feeling, alam mo na yung paano sila mag-isip, yung body language nila, the way they communicate, paano sila sumagot.
all of those things is coming from yung parang yung sabi ko sa'yo sa chemicals ng utak nila, nagiging manifestation lang yan. And 'di ba sabi nila, yung yung the way we talk, mannerism natin and everything, it's all tied down on how we think or paano natin nape-perceive yung bagay. So kung ikaw yung taong kinakabahan habang nagsasalita, ibig sabihin nag-i-spike ng chemicals yung utak mo na para kabahan ka. Hindi ka pa confident. And the more na pina-practice mo yan, the more nagiging normal yan. So I encourage you, check nyo yung Atomic Habits. Explain doon kung paano siya nag-work. Pero going back sa sales, sales is manipulation. Lagi yung tatandaan kapag ginagamit mo siya sa maling bagay. Ang tawag ko doon is hard selling or leading masyado. Kapag leading ka masyado magbenta, ibig sabihin, hindi naman fit yung client mo for your product or service. Tapos masyado mong pinupush ito na bilhin mo, manipulation yun. And kung i-anchor natin sa episode 1, sales is all about helping people. If you think na hindi mo matutulungan yung tao or ng service or product mo, wag mo silang bentahan. Just tell them, hey prospect, hindi ka fit dito. That's it. Doon siya hindi maging manipulation. So, itong mga tinuturo ko sa inyo guys sa sales, napakalalim nito. And it's all theory, pero skill siya na kapag papanoorin nyo, gagawin nyo day to day, let's say for example, magpapamentor kayo sa akin, magigets nyo kung paano siya talaga nag-work. And it's really dangerous. Kasi hindi mo lang siya magagamit sa sales magamit mo siya sa dating. Kaya maraming babae na loloko technically and maraming mga salesperson, magaling sila sa dating kasi they know how to sell themselves. Even leadership. If you know how to sell, you know how to communicate well sa mga tao mo. So, madali mo siyang i-lead. Now, ang tanong dyan, para siyang may sword ka gagamitin mo ba siya sa masama? That's manipulation or gagamitin mo siya sa mali. And the funny thing about this is maraming mga salesperson naturuan sila how to manipulate. Kasi yan yung way or means ng capitalism. Way back kasi tinuro yan ng mga sinaunang salesperson sa Pilipinas, nadalang culture yan sa mga next generation hanggang napasa sa atin. Kaya pansin nyo, lahat ng mga tao halos the same. The same sila magbenta ngayon. Kaya I'm here to teach you na ano ba yung proper way of selling. Well, technically, wala namang proper way, pero ano yung pinaka-objective way. Kasi may mga tao na magdi-disagree sa akin na masyadong mabagal, masyadong boring yung way of selling ko. Pero for me guys, if ang goal or objective na tinuturo ko sa inyo sa selling is at the end of the day, nagsosolve ka ng real problem sa mga tao, ginaguide mo sila at magte-thank you sila sa dulo, moral, ethical, legal way of selling. I think that's the very best way. Kasi ang business guys, hindi naman ngayon yun Yun ang sinasacrifice ng salesperson kapag minamanipulate nila yung conversation. Sinasacrifice mo, ibentahan yung tao for the short term para kumita ngayon. Pero long term, parang binudol mo, hindi na babalik sa yan. Pero kayo na nanonood sa akin kasi masyado akong open, nagtatanim ako sa inyo ng value, hindi pa naman kayo bibili sa akin. For sure, 2 years, 3 years from now, magpapamentor kayo sa akin. Possible, baka bumili kayo ng mga mentorship ko or pumasok kayo sa mga paid community ko kapag nag-launch ako. May mga iba na hindi pa. Kasi, ang tao guys, kung iti-treat mo yan ng business or sa sales, possible hindi pa sila ready. So, china-check pa nila yung ano mo. Ang pinaka-importanting part dito is tinulungan ko kayo at some point may mga nasagot akong question. If hindi kayo bibili ngayon, perfectly fine. I'm here. Pwede ka mag-ask ng question. And, maraming clients guys na nag-i-exist sa mundo. Yung mga taong push lang ng push ng benta, yun yung mga taong tinatawag ko na scarcity mindset. And explain ko sa inyo sa mga next coming episodes. So, again, sales is manipulation kapag ginamit mo siya ng mali. You're leading someone to buy a thing na hindi fit sa problem nila or sa problem na as a solution in terms of service or product. Minamanipulate mo yan. It's called hard selling, budol, or whatsoever. Pero sales should be done morally, ethically, and legally. Kapag hindi fit sa client yung service or product mo, wag mo sila bentahan. That's basically it. So, hindi siya manipulation. So, sana guys, nabasag ko yung pananaw nyo when it comes sa sales na sasabihin budol. Meron pa ring mga katulad ko nag-i-exist na sa sales na ganito magbenta.
And mind you guys, okay, usually kami hindi niyo nakitang flashy. Kaya mag-iingat kayo. Usually mga taong flashy, nakita niyo manamit, ganito, masyadong inviting. It's part of the manipulation process. Okay? Ang tunay na mga salesperson, hindi mo naman kailangan maging flashy kasi I believe, if may problem ka, pag pinag-usapan natin, solve ko. Wala kang pakialam kung ano itsura ko. Wala kang, wala kang pakialam kung sobrang presentable ko. Now, medyo counterintuitive to at saka masyadong contrarian. Pero for me, kapag ang tao may problema gusto agad ma-solve, wala siyang pakialam sa kausap niya. Paki niya, kaya niyo bang i-solve yung problem ko? Morally, ethically, legally, and as fast as possible. If yes, mag-move forward tayo. So, ayun. Kaya kung isipin niyo, hindi ako masyado flashy, wala akong masyadong kung ano-anong mga bagay-bagay. Kasi for me, hindi naman nagmamatter yun eh. Hindi naman nagmamatter na may sports car ka, na kailangan slick back yung buhok ko na gano'n, na sobrang kinis ng balat ko, nakatuxedo ako para bentahan kayo. Hindi naman nagmamatter yun eh. For me, it's all way of selling. Sa lahat ng naging clients ko, mga foreigner, halos lahat naka-t-shirt, sando lang kami when talking to clients. And we're closing a lot of deals. So, sana na naliwanagan kayo na yung objective ng sales is to guide people. And if na-break mo yon, that's already manipulation. Yun yung pinaka-wag na wag yung gagawin. Kasi the moment na manipulate yung sales, you're already sacrificing yung future relationship nyo sa client nyo. And always remember that in business, it's always about relationship. So, ito, episode 2. By the way, I have a free community that teaches sales. If you want to check it out, link down below. Nandun na lahat. Click mo na lang. And also, guys, wala na ako ibang i-ask sa inyo. Ang i-ask ko lang is subscribe, like, share, or tag mo to sa kaibigan mo or share mo to sa kaibigan mo na gusto niya malaman to. And if you're a sales manager or kaya naman salesperson na gusto mo ng guidance, gusto mo ng consultation, feel free to message me. I do sales consultation. I also do seminars, trainings para sa company mo. If sales manager ka, just let me know. We can talk. And yung in-offer kong service, it's a tailored fit service. Ibig sabihin, hindi to templated. If ano yung problem nyo, diagnose natin. Then, check natin kung ano yung pwede kong matulong. So, all of that, you can check my socials. It's JC Cerezo everywhere. Feel free to message me. And just let me know if how can I help you. Thank you guys. See you sa episode 3. Peace.